Magandang hapon nga po pala sa inyong lahat. So ngayon po tuturuan ko po kayo paano po mag-apply sa Korean visa saka ano po yung mga process. So unang-una, kailangan muna natin ma-identify yung mga requirements. So sa requirements po, isa-isahin natin. Ano ba yung mga kailangan? So ito po, unang-una yung COE with compensation. So sa COE with compensation natin, dapat kompleto. Mahigpit kasi evaluator ni KPAP pagdating dito. Una-una, kailangan may salary details. Yung salary details natin, ito yung sahod natin, kung meron tayong allowance na nakukuha. So, next, telephone number. So, importante ito. Ito yung mga isa sa mga chine-check ng evaluator, yung sa COE natin. Address ng company, position, date, hired, up to when. So, nilalagay ko dyan up to present. So, importante itong mga details nito. Wag na wag niyo iwawala to kapag nag-request kayo ng COE sa ating mga company. So, yan po, kapag may isang itong kulang, pwede tayo mag-request kay HR or sa admin natin para sabihin sa kanila na kasi ito yung mga kailangan na details para pag-apply ng ating Korean visa. So, next naman natin is application form. So, sa application form natin, hindi naman kailangan to printed. Kahit sulat kamay, walang problema. As long as na kompleto naman yung pag-fill out natin and tama. So, wala namang problem with that. So, pwede nyo ito ma-check through Google, yung application form na to, pwede nyo makuha doon. Then after nun, kapag na-fill upan natin to, actually, binavalidate pa rin naman to ng evaluator. So, kung may mga kulang tayong mga hindi na-fill upan sa application form, i-fill upan natin doon kapag pinasa natin requirements natin. Sasabihan naman tayo kung may kulang doon sa application form natin. So, don't worry kahit printed or sulat kamay, walang problema, pwede nyo gamitin dito. Next natin, itong photo ID. So, sa photo ID natin, may specific lang na format. So, ang tinatanggap lang nila yung Premium Visa format. So, sa mga magpapapicture dyan, mas maganda sa mga legit photoshoots. Photo store tayo magpunta. So, sila yung nakakaalam ng iba't ibang klase mga format. So, for me kasi, nagpunta talaga ako sa mga mall. So, may mga store doon na legit. Doon ako nagpa-picture. So, ang kailangan lang naman natin is one piece. So, yun lang naman yung kailangan nating ipasa sa kanila. Yung one piece na photo ID natin, ilalagay natin yun sa application form, ididikit natin. So pagdating natin doon, kailangan nakadikit na sa application form natin yung ating photo ID na Korean visa format. Next naman natin is yung bank cert. So sa bank cert, nire-request ko kung saang bank kayo meron, kung BPI man yan, BDO, RCBC, etc. So madali lang naman to, pwede tayo mag-request sa kanila. Monday to Friday, syempre banking hours pa rin. So, bank statement, isa rin sa requirements. Kung magre-request tayo ng bank cert, isama na rin natin yung bank statement. Yun nga lang, may kaukulang halaga to, may bayad yung pagkuha ng bank cert and bank statement. Pero may mga piling bangko pa rin, syempre, na hindi nagpapabayad at nag-request tayo ng ganitong requirements. So, next naman natin is yung 2316 na updated. So, sa 2316, kailangan is wet sign siya. So, ayan po, take note po na dapat yung 2316 website po and original po yan na idadalhin natin. So, next naman po is PSA original. So, sa PSA original, kailangan natin dalhin to pero hindi to kukunin sa atin. I-check lang to ni evaluator, itong PSA natin kung tama yung details na nilagay natin sa application, kung tama ba yung nakalagay dun sa passport natin na ipapakita sa kanila. So, yung PSA is check lang po, natin to hindi nila to kukunin sa atin. So, next naman yung passport, kailangan magdala tayo ng passport copy and original na passport kasi yung original kukunin sa atin to and then ibabalag then after ma-evaluate yung ating um, application. So, tatagal din ng 1 to 2 weeks to. Depende kay evaluator kung gaano nila katagal ipaprocess to. Pero yun po, kukunin muna nila yung passport ninyo while waiting dun sa evaluation ng inyong application po. So, baka magtaka kayo, biglang nawawala yung passport ninyo. Kukunin po nila po ito sa yung inyong passport copy, original copy ng inyong passport. So, huwag niyo po itong makakalimutan, itong mga requirements na ito. Ito yung importante. May isa man dito ko lang, kailangan tayong bumalik ulit para makakuha itong requirements na to. So, tandaan niyo, ito yung mga requirements na importante na dadalhin natin. Okay? So, next tayo, process. So, kapag once na nakompleto na natin yung pag-comply ng mga requirements, proceed tayo with the process. So, sa process na to, kailangan natin magpunta ng KVAC office nila. So, sa KVAC, no need naman na pa-appoint sa kanila, pwede tayo mag-walk-in. So, sa walk-in, syempre, Monday to Friday lang naman to.
So, working hours din sila. Pero hanggang 4 PM tumatanggap pa rin naman sila ng application. So, umaabot tayo ng 5 PM, alanganin na yun. Pero kung sa atin siguro 8 AM to 4, pwede pa yan. Huwag lang natin paabutin ng 5 PM to 6 PM kasi baka hindi na tayo accommodate. So, sa feedback, so sa mga familiar kung saan yung SM Aura, yun na lang po yung gawin yung landmark kasi sa mismong tapat po siya ng SM Aura makikita. May mga sasakyan po kayo, pwede na po kayong mag-park sa mismong SM Aura para hindi na kayo mahirapan. So yan, lakad lang naman po kayo and then malapit na po siya doon. Mismong tapat siya ng SM Aura. Next natin, so once na nakapunta tayo sa office nila, kailangan natin submit lahat ng documents, lahat ng requirements na pinakita ko kanina. So, yun po. After nun, i-evaluate nila yung documents na yan. I-check nila isa-isa kung kompleto ba yung mga requirements na ipinakita ko sa inyo kanina. So, isa-isahin po nila yun sa application form. Kung may kulang ay fill upan, papafill up po sa inyo yun. Okay? So, after nun, pag na-check na nila at kompleto na yung documents mo, tatanungin ka nila kung pipick upin mo ba or i-deliver yan door to door. So, it's up to you po kung ano po yung pipiliin nyo. Pero for me po, pinili ko po dito, door to door delivery po siya. So, sa door to door po, ito po, less hassle po. Syempre, hindi ka na ako kailangan magpunta doon. Ah, hindi na ako magsasave pa ng time. Magpunta doon, gawa nga ng, syempre, ako may kalayuan, gawa na medyo malayo ako sa Taguig. So, ang pinili kong option is deliver door to door. So, yan. It's up to you naman kung malapit lang naman kayo, why not? So, puntahan nyo na lang po siya for pick up. So, next naman natin. So, ito na yung wait for the approval of your visa. So, sa approval ng visa nyo, abutin din ng 1 to 2 weeks. So, pero depende pa rin to sa dami na nagpapasa ng application sa kanila. So, sa case ko, inabot din ako ng 2 weeks ng pag-aantay sa pagproseso ng aking visa. Good thing is na-approve naman agad yung aking visa application with them. So, yan lang po. Sundin nyo lang po yung mga requirements na kailangan natin. So, kung may mga karagdagan pa po kayong katanungan o mag-comment lang po kayo sa baba, lalo sa mga requirements na kung an mga additional concern nyo pa or question nyo po tungkol po doon. Huwag kayo po kayo mahiya magtanong sa comment section. Yan lamang po. Maraming salamat po. Bye-bye.